Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin side. At sa mga hindi pa niya nakasubscribe dyan, please subscribe sa channel ko at i-like ng aking mga video kung saan kamanda ako ng mundo. So ngayon, bago natin panoorin po yung pag-upo natin panoorin yung interview kay BP Sara, balikan mo muna natin tungkol kay Saldico. Si Saldico pala, kaya pala uuwi dito sa Pilipinas at gusto makipag-dialogo na makauwi siya ng Pilipinas. Yung pala, siya pala ang magiging witness na laban sa impeachment trial na sinadmit nila Defensor sa Mike Defensor at ang ibang mga attorney kagaya kay Attorney Tupacio. Kaya pala malakas ang loob nila mag-submit pala ng impeachment complaint tungkol kay Marcos Jr. Kasi nga, yung gagawin nila palang witness ay si Saldico. Sana makauwi si Saldico para magkaalamanan. Di ba mga kawangis ko? So ngayon, kumustahin muna natin si Tatay Digong kasi si Tatay Digong mayroong wish kay Bato de la Rosa, kay Senator de la Rosa, yung kay BP Sara na sana daw magpakabato. Kasi bato. So anyway, ito, panoorin po natin ang kanyang mga alitanya ni BP Sara tungkol kay Tatay Digong, tungkol sa kanyang kalagayan, tungkol sa kanyang wish kay Senator Bato. Kanina, nag-usap kami ni Pangulong Duterte at sinabi ko sa kanya na birthday ni Senator Bato de la Rosa. Ay, oo nga pala kahapon. Sabi ko, meron ka bang message kay Senator Bato de la Rosa? At sabi niya, happy birthday, Senator Bato. Magpakatigas ka na parang bato. Yung kanyang wish. Magpakatigas ka na parang bato. Yun yung kanyang wish para kay Senator Bato de la Rosa. And of course, ako naman, lagi pare-pareho yun, no? Sa lahat ng tao, ang aking wish ay unang-una, good health. Yes. Dahil, napakahalaga nun. Pangalawa, happiness. Dahil mahalaga din sa isang tao yung kaligayahan. And syempre, pangatlo, success in the year of the horse. So, greetings namin kay Senator Bato de la Rosa. Happy birthday. At so, yun lang. And sa inyong lahat na nandito sa Duterte Street at tuloy-tuloy na nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinapaabot namin ang aming taus-pusong pasasalamat. Hindi na maubos yung pasalamat namin dahil sa inyong pagmamahal sa ating Tatay Digong. At sana ay matapos na yung kaso niya at makauwi na siya sa Davao City. Pero okay naman si Tatay Digong ngayon, ma'am. Yes, ma'am. Oh, okay. Inimbita nga ako ni ma'am na kumain. Sabi ko na masyado akong maraming nakain sa loob kasi gusto niya habang nagkukwentuhan ay merong kinakain, may pulutan. Tapos yung alak namin, Sprite Zero. Hindi na Coca-Cola. Zero. Hindi. Coke ang hiningi niya ngayon. Sprite ang so hiningi nagbago niya. na talaga siya. Pero Sprite. zero Zero. pa rin na Sprite ang kanyang preference ngayong araw na ito. So naubos na namin yung Sprite sa Vengo. Kanina, pagkatapos na doon sa isang Sprite, ay lumipat na kami sa Fanta. Exotic Fanta. Zero pa rin. Zero pa rin din. Marami pa kasing Fanta na orange, ma'am. Pagkaubos yan, ma'am, I'm sure aabot na kami doon sa exotic Fanta. Tinanong ko siya kanina, sabi ko, anong kinain mo for lunch? Sabi niya, mukha daw yung menudo. And then, syempre, sabi ko, ang reaction ko was, sabi ko, ang tagal ko na hindi nakakain ng menudo. Parang hindi na ata uso yung menudo ngayong panahon na ito. So, menudo daw. Menudo-like. Yan ang sinabi ka. Parang menudo. Pero hindi. Siguro kasi wala naman siyang sinabi na hindi siya kumain. Kasi nung tinanong ko siya, anong ulam mo? Sabi niya, menudo-like. Yun yung kanya. For
81-year-old ma'am, normal siya na hirap maglakad, hindi naman lahat, pero karamihan ng 81 years old ay hirap lakad, so may tungkol siya. Ganun. Yes, sinabihan ko siya ma'am. Pagdating ko, nagmamano ako, tapos iniyakap ako, sabi ko sa kanya, marami ang gustong nagpapaabot ng yakap sa'yo. Tapos bago ako umuwi, nagmamano na naman ako ulit at niyayakap ko siya ulit at sinasabi ko, marami ang nagpapaabot ng pagmamahal sa'yo. So medyo routine yun. Yes. Thank you so much. Ang ano ko lang, ang concern ko is hindi ko maisa-isa ba kung sino yung mga nagpapaabot ng yakap dahil sobrang dami. O ayan mga kawangis ko. At least kahit paano, okay pa rin ang kalusugan ni PRRD sa edad niyang 81, di ba? Ayun kay Sara Duterte at nagbigay pa nga ng mensahe tungkol kay Senator Bato tungkol sa kanyang birthday kasi nga birthday ni Senator Bato. Sana, wish lang natin na kay Tatay Digong sana makahuwi siya ng buhay kasi nga hindi natin alam, wala tayong kasiguraduhan kung kailan siya makakalaya dyan sa dahig. Kasi nga, siyempre, unang-una, gastos. Sobrang laki ang ginagastos mo. Ang layo kaya ng Netherlands. Napakalayo po ng Netherlands sa Pilipinas. So, ang gagastusin mo dyan, hindi basta-basta dyan. Tapos ang tanong dyan sa edad niyang 81, di ba? Sana makalabas. Sana sa Pilipinas siya na lang sa maiksing usapan na nasa Pilipinas na lang siya mamatay kung mamamatay siya sa Pilipinas na huwag doon sa Netherlands kasi napakahirap to, napakalayo. Sana kung aabutan pa to ng matagal, sana hindi mawala yung kanyang kalusugan, hindi siya humina, hindi sobrang hindi mabawasan ang kanyang kainahan kasi nga simple sa 81 years old, unti-unti na yan yung nila, yung tinatawag na ulyanin, di ba? Sabi nagkakaroon na ng mga ulyanin. Sana hindi natuloy na magkaroon ng ulyanin kasi nga mahirap na yung kapag ganyan. Parang nag-aalaga ka na ng sanggol, di ba? Kasi hindi na yung mga sinasabi mo iba ng kanyang mga sinasagot sa iyo kasi naranasan ko rin niya na yung mga matatanda kapag nagkakaroon ng ulyanin iba na sinasagot sa iyo. So bilang isang former president ng Pilipinas, sana makauwi siya ng Pilipinas dito na galing doon sa dahig. Para maging masaya naman ang mga kapwa ko OFW dyan at mga Duterte supporters dyan. Sana maging masaya naman kasi nga talagang matagal-tagal pa itong pakikipaglaban ni BP Sara pati yung kanyang mga kaalyado ni Tatay Digong para bumalik dito sa Pilipinas. Kasi nga napakahabang usapin pa yan kasi unang kalaban natin is kasi administration na yan ang kaya nagpadala dyan. Kaya sinasabi nila di bang budol, which is totoo naman. Kaya titignan natin, kaya sa susunod na eleksyon, tignan natin kung sino mga karapat-dapat na ibubuto sa Senado at magiging pangulo sa mga kongresista kasi iba-iba kasi mga distrito kaya di natin alam. Kaya yan muna ang balita natin, at least kahit pa paano nakapagbigay pa rin siya ng message kay Senator Bato, so nagpapatunay na lang na okay pa siya sa ngayon sa edad niyang 81 years old. Kaya yan sa mga kapwa ko OFW, babay muna at masalam. At kung sino pa dyan hindi pa nakasubscribe sa akin, please subscribe my channels and likes din sa aking mga video. Babay muna kung saan parte ka na ng mundo.